mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salina Espaloma at yung ilalahad niyo tulan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang atonement at bakit mo dapat itong malaman. So yung concept natin ngayon is atonement. So yung scripture ngayon is Hebrews chapter 9 verse 22 na sinasabi, "Indeed under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sins." Sa Tagalog, sa katunayan, sa ilalim ng utusan, halos lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga asal. So yung teacher niya is number 1, atonement unites God's love and justice. So meaning to say, ang atonement ay ang paraan kung paano pinagsasama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ay ang kanyang pag-ibig at katarungan. No, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, binabayaran niya ang kasalanan ng tao, kaya't ang Diyos ay hindi na nagagalit. Ngunit patuloy na ipinapakita ang kanyang pag-ibig sa mga nagsisisi. So, atonement unites God's love and justice. Next, atonement is penal substitution. Meaning to say, ang penal substitution ay nanghulugang si Jesus ay kinuha ang parusa o kaparusahan na nararapat dapat sa mga tao o dapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan, no? Siya ang pinalit o naging kapalit ng ating pagkakasala upang tayo maging malaya at maligtas mula sa hatol ng Diyos. So yung Diyos yung Ama ni Jesus Christ. So atonement is penal substitution. And number 3 is atonement takes away the wrath of God. So atonement ay proseso kung saan iniiwas ng Diyos ang kanyang galit sa mga makasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Ang parusa at galit ng Diyos laban sa kasalanan ay tinanggal dahil kay Jesus. So atonement takes away the wrath of God. So bilang application, number 1 is appreciate Jesus Christ today and forever. So meaning to say, dahil sa atonement, ang buhay at sakripisyo ni Jesus ay nararapat na ipagpasalamat at pahalagahan ngayon at magpakailanman. Ang kanyang ginawa para sa atin ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, kaya't nararapat lamang siya pasalamatan at itanghal sa ating buhay. Halimbawa na nito, kung may isang tao na tumulong sa'yo sa napakalaki mong problema, no? Hindi mo siya kakalimutan, syempre, no? At patuloy mo ipagpapasalamat ang kanyang ginawa. Gayon din si Jesus Christ, no? Nararapat na pasalamatan natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, appreciate Jesus Christ today and forever. Number 2, approach the throne of God with confidence. So, dahil sa atonement, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may tiwala, no? Hindi na tayo kailangan matakot dahil ang ating kasalanan ay pinatawad na. Tinuturuan tayo ng atonement na lumapit sa Diyos ng may tapang, kasi alam natin tatanggapin niya tayo, no? Kung ang isang anak ay may kasalanan sa magulang, di ba, ngunit humingi ng tawad at nalamang pinatawad siya, maaari siyang lumapit sa magulang ng may kumpiyansa na dahil alam niya natanggapin siya ng walang takot. So, approach the throne of God with confidence. And lastly is, appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. So, kapag tayo nakaramdam ng pagkakasala or guilty sa ating mga kasalanan, maaari natin balikan yung dugo ni Jesus Christ, no? Na bumayad para sa atin. Sa kanyang sakripisyo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. At wala nang dahilan upang tayo magdusa sa ating guilty feelings. No? Isipin mo kung ikaw nagkasala. Ngunit dahil alam mo pinatawad ka ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, maaari ka na magtiwala sa kanyang awa at hindi magpadala sa pakiramdam ng pagkakasala. So, appeal to Jesus' blood when striking by guilt. So, ayun namin ako ito sa daily devotion namin kayo. Make sure sa iba. At syempre, ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.